Ngayon, pag-usapan natin ano ang kahulugan ng usurpation of authority sa simpleng buhay. No? Simplihan natin. Okay? Ang usurpation po sa totoong buhay ay parang pag-chat mo, parang pag-chat mo pa rin sa ex mo ng kumain ka na ba? Okay? Pauwi ka na ba? Kahit alam mo namang kasama na siya ng ibang lalaki, kasama na siya ng bago niyang jowa, pero ikaw, text ka pa din ng text, kumain ka na ba? Pauwi ka na ba? Anong oras ka umalis kanina? Yung mga ganyang klaseng text, hindi mo na dapat siyang isinesin sa ex mo. Ex na nga eh. Ibig sabihin, basura ka na, wala ka ng kwenta sa kanya. Nagpapakita ka pa ng motibo at gumagawa ka pa ng tungkulin sa pwestong hindi na nararapat sa'yo at hindi na sa'yo. Ni-reject ka na eh. Nagpupumilit ka pa. Ano ka ba? May diferensya ka ba? Parang ganun yun ang sasabihin mo sa ex mo. Parang pumasok ka pa rin sa dati mong opisina bilang manager, di ba? Nagutos ka sa mga empleyado at pumirma ka ng pumirma sa mga clearance kahit binitbit mo na ang mga gamit mo sa kahon nung isang linggo pa. Eh sinesanti ka na, di ba? Kaya ang mga binitbit na yung mga gamit mo. So bawal po yun. Ang tawag doon ay illegal na pagpapanggap. And in this case, usurpation of official functions or usurpation of authority. Di pa pwede yun. So dito, no, hindi na natin kailangang hulaan ang naging reaksyon ng Malacanang at ng mga eksperto sa batas. Kamakailan, no, nagsabi ang kahapon lang yata o kanina, nagsabi ang Malacanang na nire-recognize nila yung grupo ni Winnie. Okay? So, formal nang tinanggihan at binalasubas ng anong palasyo yung proposal na joint signing ni Cayetano. Ang sabi ng Executive Department, ang kinikilala lang ng gobyerno at ng mga bangko ay ang bagong acting leadership. No? Kasi legal naman yung pagkaka-designate kay Winnie. So, sinabihan ng nakaraang pinuno na huwag ka nang sumingit sa pirmahan ng tseke. No? Dahil sa mata ng batas, ordinaryo ka na lang mamamayan o ordinaryo ka na lang na senador. Wala ka ng kapangyarihan, wala ka na sa pwesto, kumbaga sa mga jowa, wala ka na sa puso ng babaeng dating nagmamahal sa iyo. Alam niyo po ang pinakamalaking pagkakamali na pwedeng gawin ng tao sa buhay niya ay yung magbulag-bulagan sa realidad. Ang pilit na pagkapit sa isang posisyon na wala na sa'yo. O ang pilit na pagpirma sa isang relasyon na matagal nang natapos ay hindi nagpapakita ng tapang. Ito po ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa sarili. Wala ka ng self-respect. Hindi mo na ginagalang yung sarili mo. Malaking kahihiyan yan, no, kapag yan ang ginawa mo. Alam nyo, masakit po yung ma-reject, no? Masakit ang mapalitan. Masakit gisingin ang sarili sa umaga na alam mong hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng puso ng babaeng minahal mo o minamahal mo pa rin. Hindi na ikaw yung manager dahil tinerminate ka na sa trabaho. Hindi na ikaw nga yung boyfriend, hindi na ikaw yung jowa, ex ka na ang classification mo. Pero ang tunay na lakas ng karakter ay hindi nakikita sa kung paano ka sumigaw habang pilit kang pinalalayas sa posisyon mo na hindi naman sa'yo na. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kung paano mo itatayo yung sarili mo. Aayusin ang iyong sombrero, tatalikod ng may dangal, at maglalakad palayo habang tinatanggap na tapos na ang akong yugto rito. Panahon naman para sa bago. Tanggapin mo ang pagkatalo. No? Alam mo, ang batas ay ginawa para sa kaayusan ng nakakarani. Hindi para sa ego ng iisang tao. Kaya sa ating kawawang ex, no, sa kwentong ito, ang pinakamagandang legal na payo na pwede nating ibigay sa kanya ay hindi galing sa libro ng Revised Penal Code. Hindi po galing sa provision ng ating saligang batas.
o ng other special laws, kundi galing sa realidad ng buhay. Ibaon mo na ang panulat, ibaba mo na ang martilyo, at hayaan mo nang umandar ang buhay ng iba. No? Dahil ang pagtangkap sa pagkatalo ang unang hakbang para mahanap mo ang bagong panalo sa buhay mo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa aking YouTube channel, at sana po bago ninyo i-off itong YouTube channel ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at lalong-lalo na huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na episode, mga amigos,